We are continuing our sermon series entitled Family Matters, Volume 2, Season 2. Kaya this is the third Sunday. So listen well mga kapatid. And then on the fourth Sunday, bibigyan ng conclusion ng Pastor Jess ang ating sermon series na ito. Mag-pray po tayo saglit, tapos proceed tayo sa message. Our God, we thank you and glorify you and worship you today. Salamat Lord sa opportunity and privilege na mabahagi muli ang iyong salita sa mga kapatiran at sa mga kasama po namin online, Panginoon. Lord, we pray na ang inyo pong salita ay maunawaan ng bawat isa. Buksan mo ang aming puso't isipan at ang mensahe mo po ay maging simple, ngunit makabuluhan at makaya po namin sa tulong mo ng iyong biyaya. Ito po ay ma-apply namin sa aming buhay habang kami nagpapatuloy sa buhay bilang iyong mga anak. Samahan mo ang iyong lingkod, Panginoon. Bigyan mo siya ng karunungan sa umagang ito. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Engage your family. Yan po yung title ng ating sermon ngayong umaga. Okay. Yan. Ito po yung ating scripture kanina, mga kapatid. And then, meron po akong pakikita sa inyo. This is very important. Okay. Everybody read. You cannot give what you don't have. You cannot teach what you don't know. You cannot pass what you don't possess. Hindi mo daw mabibigay ang mga bagay na wala ka. Hindi mo maituturo kung anong kung hindi mo alam. And then hindi mo maibibigay o maipapasa yung bagay na hindi mo pag-aari o you do not possess, mga kapatid. Kung may mga magulang at may mga singles alike nakikinig sa akin ngayong umaga, nakaupo po kayo dito at sa mga viewers natin online, may dalawang bagay na pwede nating ipamana sa susunod na henerasyon sa ating mga anak na hindi mawawala sa kanila magpakailanman. Kasi yung mga pamana nating pera, possessions, kayamanan, anuman yan, mawawala po, mabubulok, mauubos. Pero may dalawang bagay na ipamamana tayo sa susunod na henerasyon na hindi mawawala sa kanila at maaari nilang maipamana sa henerasyon na susunod sa kanila. Ito po yung faith at saka yung character. Pananampalataya at saka yung character na iiwan natin. Deuteronomy 6:1-3, ito po yung sabi ng scripture. These are the commands, ang Lord po ang nagsasalita, through Moses, so si Moses po nagsasalita, and laws the Lord your God directed me to teach you to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess. Okay? Meron pong word na observe. Tingnan niyo po yung verse 1. These are the commands, decrees, and laws the Lord your God directed me to teach you, not only to teach you, but to observe. So ano po yung ituturo? To observe, decrees, and laws. Sabi ni Moses. Yung pong word na observe is from the Hebrew word shamar, to keep, to watch, to take heed to pay attention to something, and be careful about it. So not just to watch and listen, but to learn. Yun po yung ibig sabihin ng word na observe. Now, take note of this, mga kapatid. Yung commandments and conditions sa Deuteronomy, kasi po may binigay na nautos ang Lord mula Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Puro mga laws na lang, mga kapatid. Ang Deuteronomy po, meron siyang version ng Exodus chapter 20, which is the Ten Commandments. Now, ano yung unique sa Deuteronomy when it comes to laws and conditions ng Panginoon? Yun pong mga binigay na Lord na utos sa Deuteronomy, ganito po yan, mga kapatid. They are unique in a sense na yung mga laws and conditions na nasa Deuteronomy na bigay ng Lord sa kanila are given as if they are already living in the promised land. Yun po yung kaibahan. So kumbaga, ibinigay ng Lord ang commandment na ito through Moses for Israel, kahit hindi pa sila nakakapasok sa promised land, sa Canaan, binigay na sa kanila in advance. Para pagpasok nila ron, ito yung mga laws na ipamumuhay nila. Are you with me? So these laws in Deuteronomy are given to Israel as if they are already living in the promised land. Ito yung susundin nila pagka pumunta na sila ron, pagka nakaland na sila o nakarating na sila doon. Now take note of this. Look at verse 2. So that, meron pong tatlong so that, mula verse 2 hanggang verse 3.
Bakit daw ituturo at kailangang matutunan at observe so that your children and their children, so that you, present generation, your children, next generation, and their children after them, third generation, may fear the Lord your God as long as you live by keeping all His decrees and commands that I give you, and so that you may enjoy long life. So that you, your children, and their children after them. How many generations? 3. Thank you. Merong nakikinig sa akin. Merong sumagot. 3 henerasyon. Now, who is God talking to here? Sino ba kausap ng Diyos? Israel. Moses summoned all Israel sa chapter 5. Balikan natin ng konti. And said, Hear, O Israel, the decrees and laws I declare your hearing today. Learn them. Be sure to follow them. The Lord our God made a covenant with us at Horeb. It was not with our fathers that the Lord made this covenant, but with us, with all of us who are alive here today. Ang kausap po ni Moses, yung present generation. Are you with me, church? Okay po? Yun yung kausap niya. And then sa chapter 6, sila pa rin, Israel. So God's concept, kung titignan niyo po, yung mga binabasa natin, God's concept or focus is not for you alone. His concern is also for future generations. At least 3. Ikaw, yung anak mo, at yung magiging apo mo. Which means that your influence, the teachings, your faith, your character, your life will affect at least 3 generations in your family. Are you with me? So kung buhay ka ngayon, para ito sa'yo. Ang buhay mo na pinamumuhay ngayon ay magkakaroon ng effect to at least 3 generations. Application. If my life will have an effect to at least 3 generations, then I have to be careful with the way I am living my life in this present generation. Dapat maging aware ako kung paano ako nabubuhay ngayon at ipinamumuhay ang buhay na ito. Kasi yung buhay ko will have a sure effect hanggang 3rd generation. Fathers, mothers, mag-ingat tayo. Ayusin na natin yung buhay natin. Apektado hindi lang po yung mga anak natin ngayon, kundi yung magiging anak ng mga anak natin. Yung magiging mga apo natin. Sino sa inyo may apo na? Taas kamay. Thank you, Lord. Sana abutan ko pa yung apo ko. Lord, bigyan mo pa ako ng buhay. Singles, makinig. Taas nga kamay lahat ng singles. Huwag magsinungaling. Mga singles. Si Ivan talagang nakagano na. Ivan ni Ivanji. Singles, makinig. Maghanda ngayon pa lang. Anong ibig sabing maghanda, pastor? Mag-ayos ng buhay bago pumasok sa isang relasyon. Amen, mga nanay at tatay? Very good. Mag-ayos ng buhay bago pumasok sa isang relasyon o bago mag-asawa. Huwag munang mag-isip. Listen, singles. Family matters tayo ngayon. Manenermon ako ngayon bilang tatay. Huwag munang mag-isip na magkarelasyon. Magkaroon ng takot sa Diyos, una sa lahat, maglingkod sa Kanya, mag-aral mabuti, magtapos, mag-work. Bakit, pastor? Kasi itong maayos na buhay mong ito yung ipamamana mo eh. Pag nagkarelasyon ka, pag nag-asawa ka, pag nagkaanak ka. Itong buhay na inayos mo, ito yung makikita ng magiging anak mo. Huwag madaling mag-boyfriend o mag-girlfriend. Mga singles, mahal niyo pa ba ako pagkatapos nito? Mga babae ho yung mga anak ko. Okay? Meron akong palaging sinasabi sa kanila, nagdadalaga na kasi, anak, no secrets. Pag sinabi kong no secrets, no secrets.
Sabihin nyo sa amin ng mami ninyo kung meron na kayong crush, kung meron nang nagkakakrush sa inyo, kung meron nang nagkaka-interest sa inyo. Mga magulang, nasasabi ba ito ng inyong mga anak sa inyo? I hope nasasabi nila. Ang mahirap ngayon, malalaman mo na lang sila na eh. Break na, grabe. 2 taon na pala, nagkaiwala, hindi mo alam. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi yung mga anak namin ni Michelle, Roy, confess ko ba to? Daddy, alik kami, sasabihin ako sa'yo. Ano yun, anak? Kasi, basahin mo to. Paano sa yung conversation. Sige, screenshot mo nga, send mo sa akin. Send ko naman sa mami niya. Pag sinend ko naman sa mami niya, anak, umiiyak ang mami mo. Ang sakit-sakit sa dibdib. Sabi ko, dalaga na talaga yung mga anak natin. Ang reminder ko sa kanila, hindi naman natin maiiwasan yan. Kaya lang, huwag muna ngayon. Narinig niyo ba yun? Huwag muna ngayon. When the time is right, papuntahin niyo sa bahay, magpakilala sa amin ang mami niyo ng maayos, magpaalam kung manliligaw. Bakit? Kasi yun ang ginawa ko. Nagpunta ako sa bahay ng aking asawa, nagpaalam ako kay mama at papa, doon ko siya niligawan. Walang ligaw kalye, please, singles. Huwag niyong gamitin yung chat ngayon, yung message para manligaw kayo, tapos maka-singles na babae, doon niyo din sasagutin. Nako! This means war pagka nangyari sa amin. Huwag muna ngayon. Now, call me old school. Pastor, napaka-old-fashioned mo naman. Kasi tawagin niyo na lahat ang gusto niyong itawag. But that is the proper way. Ginawa din ni Blip yan kila May sa family niya. Hindi yung nag-chat-chat lang kayo, tapos kayo na. Tapos nagka-break kayo, chat din. Single men, makinig. Maghanda, unahin ng Lord, mag-aral, magtapos, mag-work. When the time is right, magpakalalaki. Magpunta sa bahay, magpakilala sa magulang, magpaalam. Bakit? Ito yung ituturo mo sa magiging anak mo someday. Si Amy. Sinasabi ko ba ito sa iyo ngayon? Lumaki si Amy sa church. Palagi kong sinasabi sa kanya, pag nakikita ko siya, huwag mo nang magbo-boyfriend. Mas mahigpit pa yata ako kay Alan tsaka kay Marie. Kasi ito yung magiging magiging pamana natin sa magiging anak natin. So singles, huwag magmadali. Amen, mga singles? Walang amen. Deuteronomy 6:1-3. Tingnan niyo ito, mga kapatid. Hear, O Israel, and be careful to obey, so that na naman. Okay. Pero meron pang sinabi bago yan . Okay? Yan, balik tayo dito. Tingnan niyo po yung verse 2. Itong mga commandments ni Lord, kung susundin ninyo, tutupdin ninyo, so that you, your children, and their children, 3 generations after them, may fear the Lord your God as long as you live, by keeping all His decrees and commands that I give you, and so that you may enjoy long life. Yun po yung pangatlong so that. Ano daw sabi? Pag sumunod tayo kay Lord, long life lang ba? Long life lang ba? Hindi. Merong word bago yung long life. Enjoy long life.
Hindi lang basta long life, ma-enjoy mo yung life mo na magiging mahaba. Now, why is this important mga kapatid? Maraming tao tumatanda, tumatagal ang buhay, pero hindi nag-e-enjoy. Enjoy long life. Ang sabi, bakit? Dahil sumusunod ka sa Diyos eh. And then verse 3, tinuloy, Hear, O Israel, and be careful to obey so that it may go well with you, and that you may increase greatly. It does not mean that you will not have problems, kasi sinabi dyan, that it may go well with you, yung buhay mo. Well, hindi ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng problema. It means lahat ng season ng buhay na pagdadaanan mo, malalampasan mo. Kasi sumusunod ka sa Diyos eh. Natutuwa siya sa iyo eh. Continue the verse. It may go well with you, that you may increase greatly in the land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your fathers, promised you. May kalakip na pangako yung sumusunod sa utos ng Diyos eh. Hindi naman siya magbibigay ng utos na wala siyang pangako na kalakip noon. So kung gusto nating ma-enjoy yung long life, ngayon, ng ating mga anak at ng ating magiging apo, sundin natin ito. Now, ang tanong, Pastor, how will I pass sa present generation ngayon, how will I engage my family? Kasi nakalagay po dyan eh. As a father, as a mother, as a single today, paano ko mapapasa ito sa next generation? How do you now engage your family? Punta tayo sa 3 points. Ayaw na ulit eh. Engage your family. Number 1, how do you engage your family? First of all, ayaw na, may ikaw na. Be responsible. Whether you are a tatay, a nanay today, or a single male, single female, take the responsibility. Be responsible. Parents, what your children are right now, what they are becoming is because of you. Kung ano po yung mga anak natin ngayon, kung ano yung magiging sila someday, dahil po sa atin yan. Whatever is happening in my life right now, I am responsible why it happened. Huwag niyong sisihin ng gobyerno, huwag niyong sisihin kahit sino, huwag niyong sisihin ng school, huwag niyong sisihin ng church. You are responsible. So be responsible. Saan magiging responsable, Pastor? Be responsible in the way you speak. Lalo sa loob ng bahay. Meron akong natatandaan minsan, si Ro Batolab ko, umuwi ng bahay, meron siyang sinabing word, talagang nagpanting ang tenga ko. Sabi ko, saan mo natutunan yan? Yung pala sinasabi ng mga classmates niya. Sabi ko, hindi mo naririnig dito sa bahay na sinasabi yan. So wag na wag ko nang maririnig sa iyo yan. Mga nanay, mga tatay, be responsible in the way we speak, in the way you speak, lalo sa loob ng bahay. Kasi yung mga lingwaheng naririnig ng mga anak natin, kakalakihan nila yan. Ang daling matuto ng bata, tama. Si Mateo, alam ng bigkasin yung drums eh. Alam na niya yung sound ng mga animals. So kung ang laging pinag-uusapan ng mag-asawa ay puro na lang, masasakit na salita, yung bata lalaki na ganun din. We must responsible in the way we speak. Pangalawa, be responsible in the way we act. Confession, mga kapatid, alam to ng asawa ko, ito yung kinaiinisan niya sa akin madalas. Nagdadabog po ako. Sino sa inyo nagdadabog? And I'm praying to the Lord, Lord, tanggalin mo to. Nagdadabog pa ba ako? Kung minsan na lang, hindi na. Madalas pa din. Panalangin niyo ako. Panalangin niyo din yung mga sarili niyo kung meron kayong ugaling ganito. Pag nagdadabog ka kasi, it is a sign of parang doon mo na
ang tawag dito, doon mo nalalagay yung galit mo, yung ano mo, na hindi dapat. Pangatlo, be responsible in the way you treat other people. Paano mo tratuhin yung asawa mo? Nakikita yan ng anak. Our children are keen observers. So be careful, mga magulang, mga tatay na kagaya ko. Okay? Ito yung bilin sa atin. Deuteronomy chapter 6, 4-6. Ang ganda nito, mga kapatid. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Everybody, church, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. These commandments I give you today are to be upon your hearts. Sino kausap ni Lord? Yung present generation. Ano sabi niya? Love the Lord your God. Before teaching the next generation about the commandments, about the condition of the Lord, sinabihan niya muna yung present generation ng ano? Love the Lord your God. Makinig tayo, present generation. Lahat ng nakikinig sa akin, pag buhay kayo ngayon, you belong to this present generation. Ano ang bilin? Bago mo turuan yung anak mo, bago mo turuan yung apo mo, ano muna sabi? Love the Lord your God. Tayo muna dapat ang unang magmahal kay Lord. Tayo muna dapat ang unang kakitaan na sumamba kay Lord. Tayo po muna yung unang dapat makitaan ng paglilingkod kay God. In other words, sa atin dapat muna unang makita ang pagmamahal kay God. Are you with me, church? Sa ngayon, yung present generation ngayon, parents, single alike, that belong to this generation, bago mo ituro, dapat sa'yo muna makita. Ang tanong, nakikita ba ng mga anak natin na mahal natin si God? How do you engage your family? Be responsible. Take action. Dapat sa ating mga magulang, unang makita yung pagmamahal sa Panginoon. Kasi hindi natin maituturo ito nang hindi nila nakikita sa atin muna. Number 2, be responsible. Number 1. Number 2, everybody, be an example. Deuteronomy 6, 7-9, impress them on your children. Talk about them when you what? Sit at home when you what? Walk along the road when you what? When you lie down, and when you what? When you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the doorframes of your houses and on your gates. Merong apat na sinabi dyan. When you sit, when you walk, when you lie, when you get up. Sabi nung verse. Bakit binanggit yung mga salitang yon? Sit, walk, lie down, get up. Ang ibig sabihin yan, Pastor, lagi na lang si Lord ang pag-uusapan? Hindi po. Ang ibig sabihin yan, sa ating present generation, as in generation nila niyon, i-model mo yung pagmamahal mo kay Lord kung nakaupo ka, kung naglalakad ka, kung nakahiga ka, kung gising ka. Ibig sabihin, yung faithfulness mo at pagmamahal mo kay Lord must be your way of life. Maging part ito ng buhay mo in such a way na makikita nung anak mo at nung next generation pagkatapos ng anak mo. Ikaw yung maging buhay na patotoo ng pagmamahal kay Lord. Be an example of faith. Yun ang ibig sabihin yan. Tandaan nyo to. Ay, asan yung to pass on faith? May wala. To pass on faith to your family, make yourself faithful. Kung ipapasa mo yung pananampalataya sa pamilya mo, dapat ikaw, faithful ka. Bakit ayaw magsimba ng anak ko? Kasi ayoko magsimba eh. Bakit hindi sila involved sa ministry? Kasi ako mismo, hindi ako involved eh. Are you with me, church? Bakit ang dami nilang excuse
pagdating sa gawain ng Lord. Kasi ako mismong magulang, ang dami kong excuses eh. Kabisado na nga ng mga anak yung excuse nyo eh. Ikaw kasi, tayo kasi, ng mga magulang, best example para sa kanila eh. Alam nyo ba, most of the time, totoo to mga anak, anak din ako eh. Sabihin nyo, amen ha. Hindi talaga tayo nakikinig sa magulang natin, amen? Parang hindi kayo sigurado ah. Totoo lang, hindi tayo nakikinig sa mga magulang natin. Sa totoo lang. Patunayan ko ha, Pastor Reggie ito, illustrate. Tayo nga tayong lahat, sandali, para mabuhay ang dugo. Tayo tayong lahat, go, go, go. Am I still on camera, Chadi? Okay, tayo tayong lahat. Ganito tayo, go. Tingnan niyo ako ha, ganito tayo. Okay, lahat ha? Okay, sige. Nakaganyan na ba lahat? Okay, sige. Peng, ganito ka, Peng. Okay, very good. Okay, ganito ka. At the count of 3, clap your hands. Okay? 1, 2. Oh, nag-3 na ba ako? Upo lahat. Tanyo, hindi kayo nakikinig. Sino hinintay yung 3? Taas ang kamay. Di ko kayo nakita lahat eh. Very good, Jam. Sino pa? Sumunod ka kay Nes? Hindi. Sino nung 1, 2, gumanon ako, nagpumalakpak, taas kamay, be honest. See? Hindi kayo nakikinig sa akin, ano ginagawa nyo? Tinitignan nyo ako kung anong ginagawa ko. So sa bahay, madalas, hindi nakikinig sa atin yung mga anak natin. Tinitignan nila kung ano yung ginagawa natin. Ino-observe nila yon. Actions speak louder than words. Tama si Ate Mary. At ang simple-simple ng instruction ko, at the count of 3, clap your hands. 1, 2, ganunan kayo, wala pang 3. Ibig sabihin, hindi kayo nakikinig sa instruction, all you do is observe. Ginawa nyo lang, ginaya nyo lang yung ginawa ko. Pero yung instruction, hindi nyo sinunod. Be an example. Generation. An example of a life na mahal si Lord. Kasi, again, ano ituturo mo kung wala ka? Paano mo ituturo sa mga anak mo, mahal ko si Lord, mga anak? Hindi naman nakikita. Ayaw mo nga magsimba eh. How to engage your family? Number 1, be responsible. Number 2, be an example. Number 3, be thankful. Always acknowledge God and thank Him for everything in front of your children, please. When you're together eating at the table, sino sa inyo sabay-sabay pang kumain sa bahay? Taas ang kamay. Very good. Sino sa inyo kumakain kaharapan TV? Mateo. Sino sa inyo nagpe-pray bago kumain? Nako, importante yan. Pag kumakain kayong pamilya, mga magulang, share to them the goodness of God. Merong answered prayer, mga anak, thank you sa Lord, answered prayer. Merong pinagdadaanan, share it to them. Encourage nyo sila, sabihin nyo yung problema. Encourage nyo sila, anak, tulungan nyo kami ng mami at daddy nyo to pray for this one. Why is this important? Para yung mga anak natin, pag dumating yung blessing, Lord, ikaw to. Galing sa'yo. At pagka dumating yung problema at pagsubok, Lord, sa'yo pa din kami aasa at magtitiwala. Dahil alam namin, nakita namin sa mga magulang namin, naririnig namin palagi sa kanila yung pasasalamat nila sa'yo, Panginoon. So kung tayong mga magulang mapasalamatin,
at sinasabi natin yung patotoo at naririnig ng ating mga anak, ang laki ng impact nito sa kanila. Okay? Deuteronomy 6, 10 to 12. Dito po ako mag-e-end. When the Lord your God brings you into the land He swore to your fathers. Nandun na ba sila? Wala pa. Wala pa. When your Lord your God brings you into the land, pag nandun na kayo, pag dinala na kayo ng Lord doon sa pangako, sa inyong mga ninuno, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give you a land with large flourishing cities you did not build. Grabe to. May tuloy natin. Verse 11. Ayaw na naman. Ayan. Houses filled with all kinds of good things you did not provide. Please take note of these things. Wells you did not dig. And vineyards and olive groves you did not plant. Then when you eat and are satisfied, be careful you do not forget the Lord, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Sabi ng Panginoon. Ulitin ko yon. Balik mo nga sa verse 10. To give you a land with a large flourishing cities you did not build. Ang darat na nila doon, isang lugar na hindi sila ang nagtayo. Tuloy mo, May. Houses filled with all kinds of good things you did not provide. Darat na nyo doon, mga ari-arian na hindi kayo ang nagpagod. Kaya nandun. Wells you did not dig. Mga imbakan ng tubig na hindi kayo ang nagpagod at naghukay. And vineyards and olive groves you did not plant. Darat na nyo ron ang mga sari-saring pananim at kabuhayan na hindi kayo ang nagtanim. Then when you eat and are satisfied, anong sabi ni Lord? Sabi ni Moses, be careful that you do not forget the Lord. Ito, tapatan tayo mga kapatid. May mga bagay na bigay sa inyo si Lord na hindi nyo pinagpaguran, dumating. Yes or no? Alam niyo kung bakit? Grace ng Panginoon. Hindi ka karapat-dapat doon, pero tinamu mo, pero binigay sa'yo. Kasi alam ni God, minsan, pag pinagpaguran mo, pag nawala, mapoprostrate ka, madidepress ka eh. Pero ang darat na nila doon, tignan niyo po, mga ari-arian na hindi kayo ang nagpundar, mga kabuhayan na hindi kayo ang nagtanim, tubig na hindi kayo ang naghukay. Ari-arian na hindi kayo ang nagtrabaho para magkaroon nun. Sino lahat ang nagbigay? Ang Diyos. Pero ito yung kabilin-bilinan niya. Pag nai-enjoy nyo na, when you eat and are satisfied, alalahanin nyo kung kanino galing. Be careful that you do not forget the Lord. Huwag nyo siyang kalimutan. Only, do not forget the Lord. Always acknowledge Him and thank Him. Mahalin natin ang Diyos natin. Kaya napaka-importante, tuwing bago tayo kumain, nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi thank you Lord, meron pang pagkain sa hapagkainan. Ang daming hindi kumakain eh. Hindi tayo, pag may blessing, sige na lang eh. Hindi yan dahil sa'yo. Dahil yan sa Diyos mo. Tuwing meron akong dedication service, lagi ko itong sinasabi. 2 Chronicles chapter 29. Kasi lahat doon in-acknowledge ni David eh. Yours, O Lord, is the power and the kingdom and the glory and the strength. Even yung ginagamit nating talento sa pagtatrabaho, galing sa iyo, Panginoon. Lahat galing sa iyo. Everything belongs to you. And now, Lord, I acknowledge you because lahat ng ito galing sa iyo, Panginoon. Huwag siyang kalimutan. How do you engage the present generation? Number 1, be responsible. Be an example. And then be thankful. Let's go to this question. Do you love the Lord? If you love the Lord, then be responsible in this generation. Be an example to this generation. Be thankful in your generation. Kasi yan yung ipamamana mo. Yan yung matatandaan nila kung sino ka. Bakit nagkaroon ako ng desire na maglingkod sa Panginoon? Kasi ang tatay ko, nararamdaman ko siya 5:00 ng madaling araw. Kapitbahay lang namin dati yung Christian Baptist Church Brixton.
Dalawa po yung Baptist Church sa Brixton. Isang Brixton Baptist Church kina Pastor Jim, at meron po sa amin sa Kingswood Street, nandun po sa taas ng grocery. That is Christian Baptist Church, Brixton. Doon po ako nakakilala kay Kuya Rudy ko kasi magkasama sila ni Pastor Raimundo nung mga panahon na yon. Tatay ko, gigising ng alas 5 ng madaling araw, maglilinis ho ng church yan. Darating ho yan sa bahay, 7:30 kasi 8:30 po yung service namin. Nakagisnang ko po yun mula nung naging Kristiyano kami. Hindi naman yung nagsasalita na anak, samahan niyo ako maglinis, samahan niyo akong ganito. Hindi po nakikita namin eh. So may iniwan siyang ganon sa amin. So tayo, anong ipamamana natin? Our children are keen observers. So anong nakikita nila? Nakikita ba nila sa atin na mahal natin ang Panginoon? Ulitin ko ito. Bago sinabi ni Lord na teach your children and the next generation after them, you must love the Lord first. Love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your mind. Hindi ko kayo patataasin ng kamay. It's between you and the Lord. Do I love my God? Do I love the Lord? If I love Him, then I must be responsible. I must be a great example to my children, and I must be thankful. Do you love the Lord? Let us pray. Salamat, Lord, sa iyong salita. Salamat sa paalala. Sa amin ngayon, sa henerasyong ito, nalaman namin na yung aming buhay pala will have an influence to at least third generations. Pero Lord, pinaalala mo sa amin na kami muna. Mahalin ka muna namin. Kasi hindi namin maipapasa kung ano yung wala kami. Pero kung mahal ka namin, Panginoon, ito yung makikita ng mga anak namin, yung mga magiging apo namin, at sila din mamahalin ka din nila, Panginoon. Pero makita muna sa amin ngayon, sa present generation. Dalangin ko po mga magulang ngayon na kagaya ko. Panginoon, tulungan mo kami kung may dapat ayusin sa aming buhay. Tulungan mo kami. Magpaayos kami sa iyo, Panginoon. May mga dapat iwanan, alisin, baguhin. Baguhin mo, Panginoon. Tanggalin mo, Panginoon. For the sake of our children and for the sake of their children. Kung kami single ngayon, Lord, bago kami lumagay sa responsibilidad ng magkaroon ng karelasyon, tulungan mo kami ayusin ang buhay namin. Maging masunurin kami sa mga magulang namin, magtapos kami ng pag-aaral. Tulungan mo kaming makakita ng magandang career para sa amin, Lord. Sa panahon na, nasa panahon na, Panginoon, ipapanalangin namin sa iyo ang magiging partner namin sa buhay. At hindi kami magkakamali kasi ang mga desisyon na gagawin namin, isasanggunin namin sa iyo una at higit sa lahat. Salamat, Panginoon, sa mga paalalang ito. Lord, in order to engage our families, help us to be responsible, be an example, and be thankful to you. Salamat. Pagpalain mo ang GACF, pagpalain mo ang bawat inataman ng tahanan. Palain mo ang mga anak, Panginoon, sa iglesyang ito. Salamat, Lord. Ito ang panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless you.